Welcome po sa kayong lahat dito sa ating financial planning webinar. Sir Ed, ano ba yung financial plan na tinatawag? Yan yung nakasulat na document. Ito yung blueprint ng mga action natin sa buhay. Kumbaga, kung tayo ay magpapagawa ng bahay, ay ito yung plano para makamit natin ang mga pangarap natin sa buhay. Ano ba yung importance ng financial planning? Makikita kasi natin yung big picture dito pag tayo ay nag-financial plan, both yung short-term at saka yung long-term goals natin. At napapadali ang pagdedesisyon sa pera. It will make your life easier kung paano kayo sasagot doon sa mga taong nangungutang sa inyo, ganyan, o kaya manghihingi ng pera, o kaya mag-iimbita ng out of the blue para gumastos, kung ayon ba yan sa plano mo or hindi. Bakit ba kailangan financial literacy? 42% lang ng mga Pilipino ang nakakaintindi tungkol sa inflation. Yung knowledge on simple interest rate, nananatili lang sa 32%. So, ang dami pa rin hindi may alam. Totoo yan! Kasi ang interest rate, kapag ikaw ay nag-save, nag-i-invest, o umuutang, karaniwan, ang quotation niyan, laging nasa interest. So, dapat alam mo yan, intindihin. Correct. Tapos, 30% yung may knowledge on compound interest. Bukod dyan, Sir Vince, in terms of financial capability, nakita rin natin na 46% to less than half ng mga Filipino, yung talagang may budget na iniyahan. Pero sa totoo lang, yung mga budget na yan ay mas survival siya. Hindi siya long term. 80% of Filipino households plan ahead financially. Pero ang napansin ko dito ay, sinasabi nila na nagpaplano sila, pero hindi ganun kapulido. Actually, yun yung reality, na tayo mga Pilipino naman talaga, gusto naman talaga nating umayos yung buhay natin, nagsisipag naman tayo, di ba? Marami lang din talagang challenges na dumadating sa buhay natin. Kaya yun yung gagawin natin ngayon. Paano natin paghahandaan yung mga challenges na yan? While majority of Filipino adults have financial goals, almost half of them feel that finances control their lives. Ang ibig sabihin yan ay parating iniisip ang pera. May pagka-aburido, may pagkabalisa. Insecure talaga, di ba? Alam natin na maraming tao, yung parang living paycheck to paycheck. So, in terms of everyday na mga ginagawa natin, ang finances control the respondent's life, 46% ang nagsabi niyan. They cannot fully meet the cost of living expenses, 41%. At yung mga nagsabi na they cannot fully meet their current financial obligations, 14%. Sa rainy day naman, paghahanda sa mga emergency, current finances or savings would not last, 46%. Tapos, giving an occasional gift strains monthly finances, 28%. Mga tao kasi gusto naman din talaga natin na maging generous. Correct! And to be kind, to be thoughtful. Pero hirap talaga. Oo. At sa totoo lang, kung nandun ka sa position na mas gusto mo yung ikaw yung nagbibigay kaysa ikaw yung binibigyan. Sa totoo lang. Totoo yan. Actually, alam nyo po, dito sa Pilipinas, ang sabi ay 90% of Filipinos, isang malubhang pagkakasakit lang ang kailangan, magiging mahirap na talaga. Ano naman yung karapatan natin sa pag-chichika-chika dito tungkol sa financial planning? If-flex lang namin ng kaunti, kami po ni Edwin ay meaningfully and productively financially retired at 31. Si Edwin, isi-share niya nung sinubukan niyang mag-retire. Nag-retire ng 31 for a few years. Talagang walang ginagawa halos at nakakalungkot at nakakatamad yung buhay na walang ginagawa, especially when you're still very young. So what I decided is after a few years, I went back to working, pero working kung ano na lang yung passion natin sa buhay at kung ano yung nagbibigay ng meaning sa ating mga ginagawa. Hindi na yung katulad ng dati na you really want to work dahil mas malaking pera ang gusto natin makuha. So ang chine-chase na niya ngayon ay happiness. Hindi na pera. Meaning. Yung aming mission statement, to be happy and to be an instrument of happiness. Ito po yung ating steps in financial planning. The first one is, we have to take a look at your financial starting point. Kasi at Servins, a caution lang na sometimes yung financial starting point natin ay talagang hindi ganun kaganda pa. Maganda na alamin natin kung ano yung mga sakit natin financially para magawa natin ang paraan at masolusyonan natin. Correct. Para itong nagpa-doktor tayo,
pero hindi natin sinabi sa doktor kung ano yung talagang nararamdaman natin. Yan. Naku, hindi tayo magagamot Hindi niyan. tayo gagawin. The second step is magsiset tayo ng life goals natin at saka ng mga priorities. And then magde-decide tayo ng time frame at saka ng ating budget. And then i-match natin yung life goals natin with our source of income, and then i-implement na natin at i-monitor na natin ang ating progress. Ano yung mga outputs naman natin for this webinar? Unang-una, Sir Vince, ang magiging output is Financial Health Status Report. They have already identified and prioritized their life goals. By then, makakraft na nila yung initial timeline and budget para sa kanilang financial plan. And then, mag-explore din tayo ng possible sources of income. And then finally, makagawa tayo ng action points at makapag-set up tayo ng system para ma-operationalize at ma-implement ang ating personal financial plan.